Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay habang nakaluhod si Kang So sa harapan ng ating bida na si Qian Yuwon. Ay napapasabi na lamang ito na ang tanong na lamang ay sa kung ano na ang gagawin ng ating bida patungkol dito, ngunit sinabihan naman siya nito na kung ang sinasabi niya ay wala itong kahit na anong magagawang palusot sa kanyang mga ginawa, ay kailangan nitong pagbayaran ang bagay na iyon. Sa nangyari ay gulat naman ang naging reaksyon nito dahil sa hindi niya inaasahan ang ganitong mga bagay. Nang bigla naman na napasigaw ang second strategist at sinabi na magkakampi sila dito, ngunit ngayon ay sinusubukan nito na saktan ang pinuno ng kanilang envoy group mula sa kanilang magkaaliadong organisasyon nang hindi man lamang pinapakinggan ang kanilang paliwanag. Sabi naman dito ni Qian Yuwon na kung kailangan pa ba napakinggan nito ang kanilang paliwanag, kung ang kakampi niyang itinuturing ay sinubukan silang saktan, kaya naman sabi nito na sapat na ang lahat ng ito at hindi na niya nais pa na magsayang pa ng kahit na anong panahon, kaya naman ay agad na nitong itinuloy ang kanyang gagawing pag-atake sa binata, ngunit nang bigla naman na may nagtungo sa kanilang kinaroroonan at agad na sinalag ang pag-atake para kay Kang So-a. Sa nangyari ay gulat naman ito, sa isip niya na sinubukan lamang niyang salagin ang simpleng pag-atake na iyon. Ngunit ang kanyang mga buto ay parang nadurog na, sa nangyayari ay bigla naman siyang tinanong ng ating bida na kung nagawa ba talaga niyang masalag ang ginawa niyang iyon, kaya naman dahil dito ay agad itong sumagot at sinabi na si Kang So-a ay ang kanilang squad leader na naitalaga upang tulungan ang Northern Sea Ice Palace, kaya naman ay hindi nito hahayaan na saktan ito ng kahit na sino man. Dagdag pa nito na kung iniisip ba ng ating bida na magagawa siyang matakot dito dahil lamang sa tinatawag itong Demon God, ay nagkakamali siya, kaya naman ay agad itong naglagay ng malakas na chi sa kanyang sandata at sa buo nitong katawan. Sa nangyari ay agad naman na naramdaman ito ni Qian Yuwon, at napasabi na labis siyang naiinis sa bagay na ginawa nito. Kaya naman ay agad nitong iwinasiwas ang kanyang White Dragon Blade upang magsanhi sa pagkakatalsik nito palabas ng barkong kanilang sinasakyan. Kaya naman nang matapos na magawa ito ng ating bida, ay sinabi nito sa lahat na walang kahit na sino ang magagawang harangan ang kanyang daraanan, dahil sa hindi ito magpapakita sa kanila ng kahit na anumang awa. Sa nangyari ay agad naman na naging agresibo ang ilan sa mga kasamahan nito at sinabi na pigilan nila ang pinuno ng demonic cult. At sinasabi pa ng mga ito na kailangan muna na mapaslang ang mga ito ni Qian Yuwon bago magawang masaktan ang kanilang squad leader, nang bigla naman silang pinigilan ni Kang So-a at kinuha nito ang kanyang sandata, at agad na pinutol ang isa nitong braso sa harapan ng ating bida, matapos na mahulog ito sa lapag, ay agad naman na nakaramdam ng labis na sakit dahil sa ginawa nito sa kanyang sarili. Dahil dito ay gulat at nag-aalala naman ang mga kasamahan nito. Nang bigla naman na nagsalita si Kang So-a at sinabi na alam naman nito na hindi niya magagawang mapakalma ang ating bida sa ginawa niyang ito, ngunit naparito lamang sila upang magbigay ng tulong sa Northern Sea Ice Palace. Kaya naman ay hiniling nito kay Qian Yuwon na bigyan muna sila ng oras nito na magawang maiayos ang sitwasyon sa lugar, at kung nais pa din nito na pagbayadan siya para sa nagawa niyang kalapastanganan ay buong loob niyang tatanggapin ito. Sa isip naman ng second strategist ay napapasabi siya na nagawang putulin ni Kang So-a ang kanyang sariling braso bago pa may magawang kahit na ano si Qian Yuwon. Alam nito na ginawa ng binata ang bagay na iyon na alam ang sitwasyon. Ngunit ang pamamaraan nito ay masyadong padalos-dalos, sa isip naman ni Kang So-a ay puputulan din naman ni Qian Yuwon ang braso niya sa umpisa pa lamang. At kung ang mga usap-usapan ay totoo patungkol sa pagtanggal nito ng mga braso sa mga taong hindi niya nais na paslangan, ay hindi nais nito na kuhain ang kanyang buhay, at ang pagtanggal niya ng kanyang isang braso para makaalis sa sitwasyon na ito ay mas maganda kumpara sa mawalan siya ng parehas na braso. Dagdag pa nito na dapat ay huminto na ito dito kung iginagalang niya ang pinuno ng isa sa tatlong pinakamakapangyarihang organisasyon sa Jiangho, dahil sa magiging isang kahihiyan lamang ito kung sakaling ipipilit pa niya na labanan sila habang madaming mga nakakasaksi sa mga mangyayari. Nang bigla naman na nagsalita si Qian Yuwon at sinabi na hindi pa niya nakakatagpo ang ganitong sitwasyon noon, dahil sa ninais niya na alisan ito ng kanyang braso, ngunit mukhang nahulaan na niya iyon at nagawang alisin ito ng siya na lamang.
Nagpadala naman ng sound telepathy ang master ng Moyong clan sa second strategist at sinabi na mukhang gumana ang ginawang iyon ng kanilang squad leader. At mukhang nagawa nilang maiwasan ang isang labanan, sabi pa nito na mas nakakatakot itong kumilos hindi gaya ng kanyang kapatid na si Yon Buso. Sabi pa nito na marahil na ang tanging may kakayahan na gawin ang ganitong bagay patungo sa pinuno ng demonic cult na si Qian Yuwon sa kasalukuyan ay ang kanilang squad leader kasama ng kanyang matinding pasensya at katalinuhan. Nang bigla naman na nagpasalamat si Kang So sa ating bida dahil sa pagbibigay nito ng awa sa kanya. Ngunit sa isip nito ay galit na galit siyang napapasabi sa kanyang isipan na sisiguraduhin niya na pagbabayaran niya ito para sa kahihiyan na ibinigay nito sa kanya at umaasa siya na ang mga nakatala patungkol sa Dragon Turtle Score at sa dugo nito ay totoo. Dahil minsan na niyang nabasa sa isang lumang kasulatan na kapag nagawa mong mainom ang dugo nito o gamitin ang core ng isang mythical creature, ay makakakuha ka ng abilidad na kahit ang nawalang parte ng iyong katawan ay maibabalik sa dati. At kapag nagawa niyang magamit ang core ng four-headed dragon turtle, ay maari niyang mas mapalakas pa ang kanyang chi, sapat upang matapatan ang 5 great martial artist, at naniniwala siya sa kasabihan na hindi pa huli para makapaghiganti, at bilang isa sa mga young master ng Blue Heaven Society, ay handa siyang tagalan pa ang kahihiyan na ito kung ang ibig sabihin lamang nito ay magagawa niyang mabura ang demonic cult at ang unorthodox alliance sa hinaharap. Tinanong naman siya ng ating bida na kung ano ang gagawin nito kapag may kung sino ang nagpaplano ng paghihiganti sa kanya, at mukhang pinipilit niya na pigilan ang kanyang sarili na sunggaban siya. Dagdag pa ni Qian Yuwon na ang plano sana niya ay pakawalan ito matapos na magawang tanggalin ang isa nitong braso, at ngayon na nakita na niya ang pagiging determinado nito at sa kung gaano itong katalino, ay bigla na lamang nagbago ang kanyang isip. Sa nangyari ay nabigla naman ito sa mga sinabi ng ating bida, ngunit huli na para sa kanya na magsalita, dahil sa agad na inatake siya ng ating bida at matagumpay na hinati ang kanyang ulo, sa nangyari ay natigilan naman ang lahat sa kanilang nasaksihan. Matapos na matagumpay na magawa ito ng ating bida, ay biglang lumabas ang matinding galit na nararamdaman ni Kang So sa kanyang sarili, ngunit sinabihan naman siya ni Qian Yuwon na ngayon ay maari na siyang magpahinga. Matapos ay bigla naman itong bumagsak, at gulat na gulat ang second strategist at ang Moyong clan leader sa pagkakakita nilang paghiwalay ng ulo nito. Sa nangyari ay agad naman na sumugod ang mga kasamahan ni Kang So patungo sa kinaroroonan ng ating bida at tinatanong na kung anong lakas ng loob nito na gawin iyon sa kanilang squad leader, ngunit may bigla naman na sumigaw at agad na pinahihinto sila sa gagawin nilang pag-atake, dahil dito ay ang lahat ay napahinto. Matapos ay tinanong naman ng Moyong clan leader si Qian Yuwon na kung talaga ba na kailangan niyang gawin ang ganitong bagay. Masaya naman na sinagot ito ng ating bida at sinabi na masyado na siyang mabait sa ginawa niyang iyon, dahil si Kang So mismo ang yumako ng lahat ng responsibilidad habang hinayaan lamang nila na gawin ng binata ang bagay na iyon na utusan ng Great Hang Clan na atakihin sila. Sa narinig naman na ito ng second strategist ay naiinis itong napapasabi sa kanyang isip na kung ang nais ba nitong sabihin sa kanila na huwag na nilang questionin pa ang ginawa niyang iyon dahil sa wala siyang plano na sisihin pa silang lahat para sa kung anong nangyari kasama ng Great Hang Clan. Matapos ay sinabihan naman sila ni Qian Yuwon na ang problema patungkol dito ay naayos na. At kung may nais pa silang sabihin sa kanya ay lumapit lamang sila sa kanya kapag nagawa na nilang matapos ang mga bagay-bagay sa Northern Sea Ice Palace. Dagdag pa nito na kung nais nilang maghigant ay dapat natanggapin nila na kailangan nilang ay alay ang kanilang mga buhay para sa bagay na iyon, matapos ay agad naman na itong umalis sa kanilang barko at muling nagtungo pabalik sa kanyang mga kasamahan. Nang makaalis naman ito ay may kung sino ang lumapit sa napaslang na si Kang So at agad na kinuha ang ulo nito, at napasabi sa kanyang isip na ang young master na ito ay ang kung sino na nangarap ng isang asol na kalangitan, ay hindi man lamang nagawang maisara ang kanyang mga mata sa kanyang mga huling sandali. Dahil dito ay agad naman niya itong isinara, at matapos ay galit na galit ito sa nangyaring pagkakapaslang sa kanya, kaya naman sa isip nito na ipagpapatuloy niya ang kagustuhan ni Kang So hanggang sa ang demonic cult at ang unorthodox alliance ay mawala ng kanilang mga dugo at ang kalangitan ay maging malinaw na at maging kulay asol.
Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa kabilang banda naman sa Northern Sea Ice Palace, sa Palace Master's Office, ay sinabi ng First Elder ng Northern Sea Ice Palace na mayroon silang problema patungkol sa pagdala ng Young Master ng Ice Palace sa demonic cult leader at sa mga demonic martial artists sa kanilang lugar ay mabilis na kumalat. Sabi naman dito ng tumatayong Palace Master na hindi pa naman tumatagal ang mga ito magmula nang nakarating sila. Sabi naman ng Elder na dahil sa bagay na iyon ay walang kahit na sino ang nag-uusap patungkol sa katotohanan na matagumpay nilang nakuha ang suporta ng Orthodox Muslim Alliance. Sa ganitong kalagayan ay ang kanilang mga plano na maging kaanib ang mga Elder at ang mga direktang squad ng Palace Master ay mauuwi na lamang sa wala. Sa isip ng tumatayong Palace Master na hindi nito masasabi na magagawa niyang mapaalis ang demonic cult leader dito dahil sa hindi naman sila nagbigay ng opisyal na kahilingan para sa dagdag suporta sa mga ito. Dagdag pa doon ay ang Dragon Turtle ay buhay pa, kaya naman ay hindi nila magagawang kalabanan sa sitwasyon nilang ito ngayon ang demonic cult. Kaya naman ay napatanong na lamang siya sa kanyang sarili na kung susubukan na lamang ba nilang resolbahin ang patungkol dito ng sila-sila na lamang. Ngunit sabi nito na hindi maari, dahil sa ang Four-Head Dragon Turtle ay hindi isang halimaw na maaaring makayanan ng kanilang Northern Sea Ice Palace ng sila-sila lamang, at hindi nito maaaring isugal ang mga importanteng bagay para lamang sa pagiging Palace Master. Sa tingin niya ay mas maganda na nasa ligtas silang panig kaysa sa isakripisyo ang matataas na opisyal at ang iba pa na sumusuporta sa kanya. Kaya naman ay sinabi nito sa Elder na ang sitwasyon ay hindi naman magtatagal at nakakasigurado siya na sapat na ito upang pumabor sa batang iyon ang sitwasyon. Ngunit sabi ng Elder na dahil doon ay ang mga Elder ng kanilang Northern Sea Ice Palace ay nakatuon din ng atensyon sa batang iyon dahil sa presensya ng demonic cult leader. Sa nangyari ay bigla naman na nagalit ito, at napasabi na mukhang ang mga matatandang Elder na iyon ay nagiging maingay na, at lagi na silang ganun magmula nang kinalaban niya ang kanilang namatay na Palace Master para sa posisyon na ito. Habang pinagmamasdan naman siya ng First Elder na nagpapalabas ng malakas na killing intent, ay masaya itong napapasabi sa kanyang isip na sa tingin niya na sapat na ito upang maisip ng tumatayong Palace Master na ang anak ng dating Palace Master ay isang mapanganib na katunggali. Sabi pa nito na hindi niya hahayaan na maging malambot ito at mahina kung napagdesisyonan na niya ang tahakin ang daan patungo sa pagiging malupit. At ang pagbibigay ng awa sa iba ay sa kalaunan ay babalikan siya at titirahin ng patalikod. Sabi pa nito na maaaring ang totoong tagapagmana ay ang kanyang pamangkin at ang mga disciple nito, ngunit ang pag-alis sa lahat ng mga magiging sagabal na harang sa kanyang landas na tinatahak ay ang paraan sa pagiging malupit at walang awa na pinuno. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.